Bible in the book of 1 Samuel chapter 18. If you dare, say amen. Okay, we will read this passage responsibly reading, and I will read verse number 1. Mo follow mo sa verse 7, and dungano na to ang verse 11. Amen? Alright, and verse number 6. Ingon ang pulong sa Diyos, and it came to pass as they came when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy, and with instruments of music. And Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other times, and there was a javelin in Saul's hand. Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, thank you so much, Lord, this opportunity nga imong gitugot sa matag usa nga kami ani Ginoo aron sa pagpamalandong sa imong pulong. Salamat kay Ginoo bisan sa mensahe nga among pagatun-an karon. Itugot kini nga mensahe amo kining makinabuhi og as a reminder kanamo isip mga Kristohanon Ginoo. Nagampo ko, Lord, gamiton ko nimo instrumento lamang sa pagsabot. Wa ko'y mahimo, Lord, kung walang imong tabang. I need the guidance of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit nga maglihok sa akong kinabuhi. Tugot Ginoo matagpulong mugaw sa akong baba, makapaedify sa imong katawhan. Kuha Ginoo mga garbo sa among kasing-kasing nga pwedeng mubabag sa imong pulong aron imong pulong Ginoo dili makapenetrate sa among kinabuhi. Nagampo ko, Lord, imong hinluan pinaagi sa dugo ni Kristo nga iyang gipaula dito sa cross. Ang giampo aman ang kadaugan imong ihatag in Jesus name. Amen. Now makalingkod kamo. So this passage nga atong gibasa kumo na kay sa tua nagisgot about ni David og ni King Saul. So during ani nga time si David gikan siya sa gubat. So tungod sa kadaugan nga gihatag sa Dios sa kinabuhi ni David, sa diyang miuli na sila, well sa unang panahon basta kadaugan mag-celebrate gud sila. So sa diyang miuli na si David, gisugat siya sa mga babae. Gani sa pagsugat, dunay singing, dunay dancing. Then uban ang kalipay tungod sa victory nga naangkunan ni David. But usa sa butang nga nahitabo dire, sa dihang ang mga babae nagkanta, nagsayaw o naggamit og mga instrument pag-celebrate sa kadaugan ni David, ang migawas sa ilang baba. Mingingon sila si David nakapatay og 10,000s, but si Saul nakapatay og thousands. Sa pagkadungog ni King Saul, ana nga pulong. Unsay gibati ni King Saul? He was wroth. Nasuko siya, grabe ang iyang kasuko tungod sa gisulti atong mga tawhana. Pagkadungog ni King Saul, lagunahuna siya ngano ang pulong wala man uyon sa iyaha. Nganong uyon man ngadto ni David. Og during ana nga panahon didto nagsugod nga ang panglantaw ni King Saul ngadto ni David iyaha ng kaaway. Gani kung imo ning basahon daghang panahon nga si King Saul iyang kuan si David nga iyang patyon. So atong makita dire nay panahon nga iyang hapakon og javelin kay gusto niya si King David mamatay. Why? Tungod sa gitawag anger nga naa sa iyang kasing-kasing. So gusto sa Ginoo karon ining kagabion, kitang tao normal nato naatay gitawag kasuko. Di ba no? Kinsa may dili mo batig kasuko dire? Kung dili magay ka mo batig kasuko, robot ka. Pero as long naatay emotion, normal sa tao, kung human ka, kung tao ka, mubati gitag kasuko. Pero ato ning anan, dunay duha ka klase nga kasuko. Naay gitawag godly nga kasuko
naapoy gitawag dautan nga kasuko. Unsa man ang godly nga kasuko? Well, kung masuko ka, example, nasuko ka ng tawhana tungod sa iyang sayop nga gihimo, dili na sayop. Nasuko ka dili tungod sa iyahang kung unsay iyang gibuhat, nasuko ka tungod kay gusto niya, gusto nimo nga kanang tawhana matarong ang kinabuhi. Kay kung ang tao maghimo siya dili maayo, siyempre badlungon gid na nimo. Di ba? Di ba kabantay ta ni pastori, masuko siya sa iyang mga trabahante, masuko siya sa mga Bible student, mga church staff, kay gusto niya matarong ta. Okay? Pero naay kasuko nga without reason, nasuko lang ka tungod sa imong wrong intention. Nasuko ka kay maybe wala miuyon sa imong kaugalingon mo na something nga gibati nimo yang nasuko ka niya. Mo na sayop. Okay? But ang gusto sa Ginoo nining kagabiyon, every time na atay kasuko, kinahanglan natong i-manage. Okay? Mo na atong mensahe nining kagabion, anger management. Okay? Anger management. Unsa man ning word anger? Anger gitawag na siya a strong emotion of displeasure. Kana daw gibati nato nga grabe nga wala na kanalipay anang tawhana. Munang nasuko ka. Okay? Or gitawag siya irritation. Nairita ka niya. No, sahay no mairita ka sa tao. Or gitawag offense. Na-offense ka sa usa ka tao or kanang gitawag na nakay bad temper. Kanang dili na nimo mapugnan ang imong kaugalingon tungod niya, tungod nila. Okay? Everyone get angry. Sakto ba? Masuko ba ta? Taas kamot, kinsay dili masuko dre? Suko tatanan. Everyone get angry but we must manage it. Why? Kay kung dili nato i-manage ang atong kasuko, unsa may tabo? So that will not let us down. Muna importante kaayo every time naa kay bation nga kasuko, kinanglan you know how to manage. Para unsa man aron dili mo resultag kadaot sa uban ug sa imong kaugalingon. Reason nganong si Saul kailata ni King Saul no? The first king of Israel. Usa sa rason nganong si Saul na terminate siya pagkahari tungod sa iyang kinaiya nga na lack of management. Okay? Tungod na ay kinaiya si King Saul nga kung makita niya nga dili uyon ang mga tao sa iyang desisyon, mubati siya grabe nga kasuko. Okay? Og mauni hinungdan nganong sa panahon ni King Saul gigukod-gukod niya si David bisan asa nga moadto kay naay say gibati nga kasuko ngadto ni David. O gusto niya si David mamatay. Muna importante kaayo every time mubati ta ni ana, we need to manage ana nga kasuko. Kay kung dili ta kabalo how to manage ana, mo nang mahitabo magsigi na lang kag kasuko anang tawhana. Mo nang wala na tay kalipay. Mo nang usay wala tay kalinaw. Mo ani tag simbahan guol kay atong panagway kay nakakita kaniya. Ingon kam, maglagot ka, mag-alburuto ang imong kasing-kasing way tungod anang tawhana. Muna importante kayo, kinahanglan atong i-manage ang kasuko nga imong gibati karon. Amen? So, unang butang, nganong masuko man ang tao. So, dunay unang mga rason or kanang gitawag mga hinungdan. Okay, number 1, mga hinungdan nganong masuko ang usa ka tao or the causes. Unsa may hinungdan nganong masuko man ta? Unsay una? Letter A. When we hear bad news around. Di ba no? Sa dihang makadungog tag mga dili maayo nga mga istorya, usahay matandog ang atong kaugalingon. Masuko ta anang tawhana. Ilabi na miingon, hala, gilibak ka. Gipanabi biya ka dito. Miingon din ka, bantay lang ng tawhana. No? Ing anak ta usahay every time makadungog tag bad news. Kaning istorya man god, importante kay ni ato ning bantayanan. Ato hinumduman dili tanang istorya na dungog nimo mao nay truth. Okay? Okay? Kay kining istorya
kan kini virus dali mo spread. Sultian pag abot dito lahi na dayon ang istorya. Muna importante kayo usa sa hinungdan nganong ang tao masuko sa dihang makadungog siyag mga bad news. Ikaduha, when we are hurt by others by their words and action. No? Sa diyang makadungog tag mga pulong nga dili uyon sa imuha, sa dihang nanay musaway sa imuha, sa dihang dauto na ka, mausab na dayon ang imong kinaiya. Munang masuko na dayon ta. Okay? Letter C, when we are, usa sa hinungdan nganong masuko, when we are envious of others. Kabantay mo kaning envy, grabe ni muguba sa atong pagkatao. Kung imong tan-awon sa Bible during sa panahon ni Moses, si Miriam, na-envy siya siyang igsuon nga si Moses. Unsay hinahingdan nganong si Miriam na leprosy siya because of envy. Miingon siya nga, si Moses lagi istoryahan sa Ginoo, kami pod. Unsay nitabo ni Miriam na leprosy. Why? Because of envy. O grabe ang ilang kasuko ni Moses. Then letter D, when things are not what we expect. No? Kana bitong nagunahuna ka nga ang imong expectation lahi sa reality, no? Nagunahuna ka nga ang mga tao muuyon sa imuha, ang mga tao mudaig sa imuha, unya pagkuan baliktad di ay ang gisulti sa tao, makaingon ka mubati kag kasuko. Kay kung ato manggod after ang kana bitong pagdayeg sa tao, ma-frustrated ka ma-discourage ka. Mo nang ayaw gyud hunahuna daygon ko anang tawhana, i-please ko anang tawhana. Kaya ingon ang Bible, let other man mo praise nimo, dili ang imong kaugalingon. Okay? Kaya kung dili nimo madawat ang imong gi-expect, nga ang imong gi-expected nimo nga ning anak pero lahi di ay mo nang mubati kag kasuko. Okay? Labi na ang tao nga imong gitabangan, no? Sometimes magunahuna ka kay kini akong gitabangan, balusan pug ko ani. Di ba usay mo nay dagan sa atong mindset, no, every time natay tao tabangan, natay tao gikuanan imong kuyug-kuyugan kanunay magunahuna ka kini mga tawhana mubalos po ninako, but hey ayaw gid pagunahon na kay dili tanang tao nga ang imong gihimo mao po nay ilang himuon alang nimo. Ginoo ra manggoy ko nang sa kuan pa kung naa kay gihimo para sa Ginoo ra gid dili mamakak, pero sa tao pwede jud ka pakyason. Muna sometimes nganong mubati ta ang hinungdan nga masuko ta because when things are not what we expect. Tanawa si King Saul in verse number 6. Tanawa si King Saul. Nganong ang rason nganong nasuko siya ni David, unsay sa ingon sa verse number 6, and it came to pass as they came when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy and with instruments of music. Mana sa verse number 7, and the women answered one another as they played and said, Saul hath slain his thousands and David his 10,000. Pagkadungog ni King Saul, unsay nitabo? And Saul was very wroth. Unsay gibati ni King Saul? Tungod kay dili mao ang iyang gi-expect nga isulti sa mga tao alang niya. Unsay gibati niya? He was wroth. And the saying, unsay tabo? Displeased him. Wala nakapalipay niya. Tungod lang gyud sa butang nga iyang nadungog, tungod sa mga pulong nga iyang nadungog, ug tungod sa envy niya ngadto ni David. Og tungod sa butang nga iyang gi-expect nga dili mao ang nahitabo sa iyaha. Og usay nitabo ni King Saul, mibati siya grabe nga kasuko. So unsa may kalahian ng word anger o wrath? Pastor, kanang wrath ilaga na. Dili na. Anger, atong Bisayon, kasuko. Wrath, unsa man na? Dili ilaga oy. Wrath, grabe, intense, gitawag sa intense anger or grabe nga kasuko. Sa kuan pa kanang wrath, upgraded na sa word nga anger. Okay? Muna ang tao mapungot siya
So kanang intense na kaiyang kasuko sa tao, munang muhimo na siya action nga dili na maayo. Okay? So si King Saul mauna ang butang nganong nasuko siya, ang rason nganong nasuko siya ni David tungod sa mga butang nga dili ang iyang gi-expect dili mao sa iyang kinabuhi. Now another nga character sa Bible nga ang iyang gi-expect dili mao ug nasuko siya, si Naaman. Si Naaman nasuko siya ngadto ni Elisha in 2 Kings chapter 5 verse number 11. But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought, nagunahuna siya nga, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Nagunahuna si Naaman, ang iyang gi-expect ngadto ni Elisha nga si Elisha mutawag lang sa Ginoo, dayon ano ni Elisha din maulian na siya sa iyang leper. Pero kabalo ka unsay giingon ni Elisha niya? Muadto ka sa Jordan River, mudip ka dito 7 times. Unya during ani nga panahon ang Jordan River hugaw kay nga lugar. Isang naa may mga river nga tin-aw na ang parpar nganong adto man gyud sa Jordan nga hugaw. Di ba no? Usahay ang atong expectation sa tao magunahuna ta ning anita tarungon tag pagtagad pero sa dihang antaw dili mo tagad nimog tinarong masuko na ka. Okay? Labi na ang mga tao, paminaw nimo tanang tao, murag against sa imuha, masuko na ka. Muna, kinanglan atong i-manage ang atong kasuko. Handling anger, Handling anger is an important life skill. Kinahanglan ato gang i-handle ang atong anger. Christian counselors report that 50% of people who come in for counseling have a problem dealing with anger. Okay? 50% sa mga tao na ngayo og counsel, unsay problem nila? Anger. Muna bantayanan ang atong kasuko. Anger can shatter communication. Ato ginhumduman, kung naagali kay kasuko sa imong isig kataw, mo shutdown na sa inyong komunikasyon. Muna, bisag Kristohanon ta, mag-isnabay. Bisag Kristohanon ta, murag wa agaila. Magtabo, magduko-duko. Buto sa gilantaw. Nga naman, because of anger, na sa iyang kasing-kasing. Muna, anger, sa ba? And tear apart relationship. Unsay may tabo, ang unsay gay ma-cause sa anger? Sa gali, mubungkag or mupagpalayo sa gitawag relasyon. Dagang relasyon na bungkag, dagang relasyon na putol, nga naman, tungod sa kinaiya. Amen? Dili gid nato ipanigbabaw ang atong kasuko, ibaylo lang nimo ang imong relasyon anang isig ka tao. Pinaka-importante kanato is ang atong relasyon sa matag usa. Kaingon sa Bible biya, love one another. Magpinas-anay ta sa mga problema, mag-inampuay ta. Pero sometimes wala ta katuman ana. Why? Because ato pang gipili mabungkag ang relasyon, matuman lang ang atong gusto. Anger can tear apart relationship. And unsa pa gyud? Anger, it ruins both the joy and health of many. Unsa gali? Muruin sa atong kalipay. Muna bisag Kristohanon ta, sometimes wala na tay kalipay. Ano man, kay ang atong kasing-kasing nag-alburuto sa kasuko. Kung atong balon-balonon gali ng anger sa atong kasing-kasing, wad-an jud kalipay. Wala kay peace. Murag ang imong kaugalingon bitaw, murag ka ng imong gisilutan. Kay kung naamang gud nato na, bisang pag natulog ta, imong unahuna, gatuna-huna, gyapon ka atong tawhana, muna wa kay kalinaw. Okay? Unsa pa gyud? Maunay usa sa hinungdan nga magsakit ang tao. Matod pa sa mga nagtuon sa panglawas, dili tanang tao nagsakit tungod kay naa gid siya sakit ni ana. Na siya cancer, dili gid na mo nganong
Uban nganong nagsakit sila, dili tungod kay naa sila'y sakit, nagsakit sila tungod kay naa sila'y gibati sa ilang kasing-kasing nga dili nila mapagawas. Muna'y mukos na og sakit. Muna bantay mo ng mga tao, murag halusinit kanunay. Lain niyang tungod sa iyang gibati nga naa niya. Muna importante kaayo atong i-manage ang atong kasuko, kay pwede na muroin sa atong kalipay o atong panglawas. Okay? Everyone struggles to varying degrees with anger. Daghan sa mga tao nga struggles, may tungod ni ana. Numbers chapter 12, kailatan ni Moses, no? Si Moses, ang pag-describe sa Bible niya, gitawag siya the meekest person on earth. Siya mo'y tao nga grabe ka meek, grabe ka sa kuan pa, dugay masuko. Pero miabot gid sa to the point nga si Moses nasuko. Ang pag-describe niya, the meekest person on earth. Pero miabot gid sa panahon, mialburuto gid si Moses. In Numbers 12:3, giunsa siya pag-describe. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. But tanawa sa verse number Exodus 32:19. And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger waxed hot. Nasuko si Moses? Wala. Nasuko. Subuot pasabot ay kitang tao, normal nato masuko. Ako na to? Pero kinahanglan kabalo ka unsaon pag-manage ang imong kasuko. Sa ako nag-ingon, nay duha ka klase nga anger. Nay gitawag godly anger og naapoy kanang dautan nga kasuko. Unsa may anger na ani mo karon? I hope nasuko ka tungod sa sala. Ayaw higugma ang sala. Okay? Then, in Proverbs 27 verse number 2. Okay. Usa sa hinungdan nganong masuko ta, kay ngani gusto manggutag daigo, no? Let another man praise thee. So aron dili ta magsigig kasuko, ayaw pagunahon na nga daig, tanang tao mo daig nimo. Okay? Ayaw pagunahon na nga dako nako. Mo nang makuan ka. Sa kuan pa masakitan ka nga naman kay nag-after man ka sa pagdaig sa tao. But ingon ang Bible, tuguti ang tao mo daig nimo. Kay kung ang imong gi-expect lahi sa mahitabo sa realidad mo nang masuko ka. But nindot gid na nga dili imong kaugalingon ang imong ipadako, dili imong kaugalingon gusto nga taas, but tuguti ang ubang tao muhimo niana. Kaning respect dili ni pangayoon. Nako na to? Dili ni pangayoon. Mismo ang tao siyang kaugalingon muhimo ana. Ay nga respeto ako. Di ka respeto na ako, patay ka. Dili ana. Kay kung mauna atong gi-after, ingin ang Bible, let another man praise thee. And not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. So maunay mga hinungdan nganong masuko ang usa ka tawo. Okay? When we hear a bad news around, when we are hurt by others by their words and actions, when we are envious of others, mo nang masuko ta. When things are not what we expect. Kuha na to? Ikaduha, dili lang hinungdan nganong masuko ta, the consequences. Kung dili nato i-manage ang atong kasuko, atong hinumduman, na ay consequences na. Unsay consequences? Letter A. Nanay conflicts. Okay? Nanay gitawag panagbikil. Nanay gitawag dili pagkasinabot. Mo nay consequences kung dili nato i-manage ang anger. Moabot ang panahon, mausab ang inyong pagtagad sa matag usa. Usa pa, bitterness. Kining bitterness, grabe gid na. Kung naana nato, muna'y hinungdan sa atong kinabuhi, wala ang atong pagpamuyo wa gi kalinaw. Nganuman, sa man ang bitterness sa Bisaya, kaligutgot, no? Kinahanglan ato nang i-overcome karon.
Kay kung naa nato ang bitterness, mo nang magsigi lang kag kasuko sa imong isig kataw nga walay rason. Okay? Magsigi kag kapungot. Then, unsay may tabo, another consequences, unforgiveness. Mo nang dili na takapasaylo. Revenge and murderer. Kung dili nato i-manage ang atong kasuko, ang resulta ana, mo revenge na ka. O sa sunod, magunahon na ka, mo attempt na ka og dautang action ngadto niya. Muna importante ang atong anger ato ni siyang i-manage. Muna in verse 7, tanawa ang gihimo ni King Saul. Tanawa in verse 7. And the women answered one another as they played and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000. And Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but thousands. And what can we have more but the kingdom? And Saul eyed, unsay tabo? David from that day and forward. Nausab na ang panglantaw ni Saul ngadto ni David. Ya ko imong tan-awon si David, kuan ba niya? Kanang son-in-law niya. Di ba? Pero tungod lang sa usa ka butang nga nakapaguba sa kasing-kasing ni Saul, tungod sa iyang kasuko ni David, nausab ang iyang panglantaw ni David. O ang iyang hunahuna ni David, mo'y iyang kompetensya. Nagunahuna siya si David, mo'y iyang kontra. Muna sa verse number 10, And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul. Unsa nay nagkontrol ni King Saul? Evil spirit. Okay? Tungod kay ang nanigbabaw ni King Saul, kapungot, kasuko, mo na ang nagkontrol sa iyang kaugalingon, dili na spirito sa Dios. Spirito na sa dautan. Mo nang muhimo na siya aksyon nga iyang ipapatay si David. And he prophesied in the midst of the house, and David played with his hand as other times, and there was a javelin in Saul's hand. Many times si King Saul iyang gibangkaw si David. Grabe si David, gadagandagan. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David, even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. Tungod lang gyud sa kasuko ni King Saul ngadto ni David, mo na nitabo. Ano man? Tungod sa gitawag consequences kung naa nato ang kasuko nga nasa tong kasing-kasing. Muna, we need to manage sa atong anger. In Genesis chapter 4, verse 1 to 8, tanawang nahitabo, kailatan ni Cain. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2, and she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of a sheep, but Cain was a tiller of the ground. Verse 3, and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And verse number 6, and the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? And if thou doest well, shalt thou not be accepted, and if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt roll over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field, and saghimo niya Cain, that Cain rose up against Abel and his brother and slew him. Why? Because of anger. Okay? Muna bantayanan kaayo kining atong kasuko. Kay basin maparihatan ni Cain. Wala tog ka kapatay personal, pero nakapatay na kasi mong unahuna. Kaya itong unahuna araba, daghan kay makreate, ning anion, gina ko sa kumut-kumuto na kunis-kunison, o daghan kay mudagan sa unahuna, nakapatay na ka. Muna atong bantayanan ang atong kasuko, ato ning i-manage, kay ang consequences ana, mudalag yung kadaot sa atong kinabuhi. Anger can become sinful when it is motivated by pride. Kay kining anger manggod, ang magkontrol ani kaning garbo. Once kaning garbo naa sa tong kasing-kasing, di man gid ta ganahan nga
ikaw mo'y ubos. Okay? So, importante kayo nga atong i-manage ang atong kasuko. Anger can cause depression. Ba na to, daghang na-depress. Kaya ka-overcome. And irritability. Over little things which are not often unrelated to the underlying problem. Anger can give, maghatag og gap between nimo og nila. Kung naa man gud kay kasuko, mo nay naghatag og gap ninyong duha. Kay di naman kakaduol niya. Di na ganahan makakita niya. Sumo nay gap. Sumo na kinahanglan ato ng ang anger, kinahanglan ato ng i-manage ngano man kay kung mao niya magdumala nato, naghatag ra naggap nimo sa ubang tao. Okay? Mo nang atong i-manage ang atong kasuko. Then number 3, katong oras gamay na lang. Number 3, say buhaton. Anita secure. Okay? Importante gid kaayo mahil ang atong anger. Now, unsa may cure, unsa may tambal aning kasuko nato. Muna atong hinumduman, don't let your anger linger for tomorrow. Because the Bible says in Ephesians 4:26, be angry and sin not. Pwede ka masuko. Pero sa Bible, ayaw pagpakasala. And let the sun go down upon your wrath. Ingon ang Bible, kasuko pero ayaw pagpakasala. Yan ang Biblia, ayaw pasalupig adlaw. Pero kita pila na kabulan, katuig, wa gyapon misalop. Hangtod gyapon karon, subang gyapon. Always takdol. Ingon ang Bible, pagkasuko pero ayaw pagpakasala. Kung normal sa tao, masuko. Pero ang dili normal nga hantod karon, suko gihapon ka. Kinsay problema diha? Imong kasing-kasing. Pastor, suko mangyapon ko, bisag unsaon ginako pastor, suko. Adto na kag doktor. Kaya ang problema diya, ikaw yun. Okay? Kung until now gali, naagyapon na ang hatred, kapungot, kinahanglan gyud, imo na ginang iduol ngadto sa Ginoo. Unsay cure? Go to God and leave matters to His hands. Ang cure sa anger, go to God. Wala gilain. Ato ra gyud nang itugyan, iduol sa Ginoo, Lord. Grabe gyud, Lord. Makakita ko niya Ginoo, lain gyud, kaambakon ko, kambrason. Murag lain gyud kay Ginoo. Saon man good Lord, gilibak man gud ko. Saon man good Lord, siya mo hinungdan nga naulawan ko. Saon man good Lord nga perminti ra man ko niya daog-daogon, lamia jud kay Lord luparan oy. Ang tambal gid diya, go to God and live the adto lang sa Ginoo, tugyan na sa Ginoo, tuguti ang Ginoo mamuhat ana. Romans chapter 12 verse 19 to 21. Sige ingon sa Bible. Dearly beloved, avenge not yourselves but rather give place unto wrath, for it is written. Asa man na? Vengeance is you. Vengeance ato vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. And verse number 20, therefore if thine enemy hunger, unsay buhaton? Feed him. Kung gigutom siya, pakana. Ay lang pakapinig. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals fire on his head. Verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ato ginang hinumduman, dili nimo daugon ang dautan sa dautan. Apan dauga ang dautan sa maayo. Kana nga principle, wala gid na nausab. Kay kung ang nakita na nimo kanang imong isig kataw, mo nga ana na gina siya di. O pa siguro nausab si ay siyang kinabuhi basig ang Ginoo panahuman niya. Ayaw lang pod tumpangi. Itugyan sa Ginoo. Iampo lang Lord, nagampo jud ko niya Ginoo. Ihatag na sa Ginoo tanan. Ayaw dauga ang dautan ngadto sa dautan, but dag-a ang dautan ngadto sa maayo. Letter B. Cure. Let go your anger. I-let go lang. Ephesians 5:31.
For this cause shall a man leave his father. No, di mo na mao. Ephesians, sipiat na nga verse da. Di na mao. Abot man tag minyo ano. Laktod ta, letter C. Walk in love. Unsay cure sa atong anger? Paglakaw diha sa gugma. Nganong suko man kaana niya? Unsay rason? Maybe wa kay gugma ngana niya. Di ba? Kay kung nahigugma ka ng imong isig kataw, nganong masuko man kaniya? Maybe ang imong kasing-kasing wala nahigugma niya. Kay ingon sa Bible, love one another. Dili love one another. Love one another. So importante maglakaw ta diya sa gugma nga bisan makadungog kag di maayo, still imo siyang higugmaon. Why? Kuman man na sa Dios. Ingon sa Bible, first commandment sa Ginoo, higugma ang Dios o higugma ang imong isig katawo. Okay? Walk in love. Ephesians 5 verse 1 and 2, be ye therefore followers of God as their children, and walk in love as Christ also hath loved us. Atong higugmaon atong isig katawo. Another, forgive. Mga cure niya, forgive and forget. Pwede man ka nagpasaylo pero di ka kalimot. Gipasaylo na beti ka pero hinumdumi, di ko kalimot. Di ko magdungot pero di ko kalimot. Maora na, wag nagdumot, gihapon ka. Kung nagpasaylo na ka, kalimti na. Bisag ng labay na, 20 katuig na, di gina ko itong kalimtan. Magyapon, mahinumduman, gyapon tong nangaging panahon nga, 20 katuig ng milabay. Nga naman, igo ra kami ngon, pasaylo na tika, pero wa ni mo nalimti. Muna, forgive and forget. Ephesians 4:32. And be kind one to another, tender-hearted. Importante kayo na, forgiving one another, even as God for Christ's sake at forgiving you. Ang Ginoo gipasaylo ta, kita pakaha. Amen? Then Proverbs 28:13, atong paspasan, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So we can handle anger biblically by recognizing and admitting our prideful anger, and our wrong handling of anger is sin. We can handle anger biblically by returning good for evil. We can handle anger biblically by communicating to solve the problem. Importante kay ang communication gud ninyo. Kung naay mga panagbingkil, naay mga dili maayo nga relasyon nga dapat istoryahon. Importante ang communication. Amen? There are 4 basic rules of communication. Tanawa ang 4 basic rules of communication. Una, be honest and speak. Why? People cannot read our minds. We must speak the truth in love. Then, stay current. We must not allow what is bothering us to build up until we lose control. It is important to deal with what is bothering us before it reaches critical mass. Then, attack the problem, not the person. Okay? Dili ang person atong atakon, kundi ang problem. Muna importante ang communication. So ang unsay problema, mo nay pangitaag solusyon. Lahi man ta kay kung unsay problema ang katumang tao may atong atakon. Mo'y sulungon nato. That not the person. Along this line, we must remember the importance of keeping the volume of our voice low. Kay kini manggong kanang dako kay tingog ba dek kanang dali ka makapaninghag makapakuan man pud na god. Bisag unsaon nimo ginahinay, ayo hinahin lang ha. Pag singhagi kay na, di ba? Kambrason yung gana. Importante nga istoryahon pero hinay lang nga istorya. Sister kanang ngani ha. Brother, kay kung imon ikaw, grabe ka, mura pa ka gwapo ha, mura ka unsa ka ha? Labaw ko nimo, first year pa ka, ako third year na ko, di ka mo respeto na ako. Hinay lang. Okay? Muna importante atong tunada sa atong tingog, hinay aron dili pud masya mairita. Number 4, act, don't react. Okay? Because of our fallen nature, our first impulse is often a sinful one. Mo man atong kinaiyagod. Kiniya sa tao kung labi nagkuan, dauton siya, ang iyag yung kuan,
balos gyud. Balusan gina ako ni. Ay liba ko. Tabi po speakers. Kato bitaw si Kuan. Dayon masuko na din sila tanan. Dayon man gitawag na division. Kampo-kampo na dayon. Grupo nila, grupo la dito. Attack! Pikas po. Mo na nitabo. Mo na atong kinabuhi wa gi kalinaw. Ngano man kay nanigbabaw ang kasuko sa atong kasing-kasing. Romans 12 verse 17 to 21. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Mo lang atong isulti God. Mga honest ba? Haya paghimog istorya para mo padako imong kaugalingon. Kana maghimo kag istorya ba? Ako ni siyang dauton kay may na lang mudako siya. Sorry. Kanya bitaw siya. Mo na. But ingon sa Bible unsay atong isulti? Honest. Ayaw paghimog istorya nga makapadaot sa uban. Verse 18, if it possible as much as light in you, live peaceably with all men. Ninduta anoy? Kana bitaw tanang tao amihigalan nimo, tanang tao kay kontra, lami kay sa pamati. Excited ka, wow, kita ko sa akong mga igsuon sa Ginoo. Pero naa kay kontra, nasa speakers diri ko. Nasa dito diri na pug ko. Wa gyud kay kalinaw. But nindot kay magkinabuhi nga linaw tatanan. Verse 19, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, ato hinumduman, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. And verse 20, therefore, if thine enemy hunger, feed him, if thirst, paim na. So kung imo nang gihimo, then verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Okay? So as our conclusion, igo orang oras. If you can manage your anger, you can be at peace with yourself and anyone else. Importante gyud kung naa kay kasuko, ato lang i-manage. Aron ang makabenepisyo anak kita ra. Doon na tay kalinaw sa atong pamuyo. So anger management. So doon na hinungdan. Kung di nato na i-manage, doon na consequences. But atong hinumduman, doon na cure ana. Wagilain, go to God. Ato lang idool sa Dios. I-let go ang imong anger. Paglakaw diya sa gugma o pagkat-on sa pagpasaylo o pagkalimot. So kung naataan na, at least ang atong kinabuhing Kristohanon malinawon o malipayon. At least makapadayon ta. Kay pwede nang butanga hindrance sa imong pagpangalagad. Mawadaan kag kalipay. Dili ka maglisod na kag padayon sa unahan nga naman bugat ang imong gibati sa imong kasing-kasing. So ato nang i-manage. So that's all and let us pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Tugot kito Ginoo nga di mo labay nga kawang. Ayaw tuguti Ginoo na mga Kristohanon nga nasakitan, natandog ang garbo. Kun dili Ginoo himua ka to nga mensahe alang to namo. Mutagbo sa among panginahanglanon to remind us nga importante kay Lord makita ang among kinabuhi nga Kristohanon nga example ngadto sa uban. We are Christian, dili may mga unbeliever Ginoo nga muakmi nga ang among kinaiya nga walay Ginoo. Apan among ipakita ang among kinaiya nga nausab because by your grace gisave mi nimo Ginoo ug mao nay gusto nimo Lord nga among buhaton labi na sa among isig ka tawo. Dalaygon kamahan gitugyan ako ang tanan kanimo in Jesus name. Amen and God